welcome back to my YouTube channel, Pilipina and Turkish Vlog. Today is Tuesday, and for today's video is another information video again about Turkey, and this video is requested by our viewers dito sa aking YouTube channel. So, sana is makatulong ako sa inyo, especially dun sa mga parating pa lang dito sa Turkey, ng mga Pilipina nating kababayan, or mga nandito na, yung mga baguhan pa lang dito sa Turkey na no idea kung paano mag-open ng bank account and ano yung mga requirements na dadalhin nyo para makapag-avail kayo ng bank dito sa Turkey. Alright, so hindi na natin pahahabain and wag na kayong maano dito sa aking sugat dito sa mukha. Ang cost po nito is mga Serengoma ko kasi guys, meron ako dito and dito. Hindi lang kita dito sa camera. Pero kung ipo-focus mo yung camera, makikita niyo yung mga Serengoma ko. And then, tinry ko lang yung kasoy cream. Nalagyan yung one Serengoma ko dito na malaki. Baka sakaling mawala siya. Pero kung hindi man mag-work yung ating kung hindi man mawala yung scars, kasi diba, naalala nyo, may nunal ako dito, natanggal naman siya, pero andyan pa yung kanyang scars. So, hindi siya mawala yung scars ko. So, if ever hindi mawala yung scars na yan, is ipapa-derma ko na lang siya, or pupunta tayo ng dermatologist para mawala na yung mga Serengoma ko dyan. Kasi parang pinatanggal ko yung mga Serengoma ko 8 years ago na, sa Pilipinas pa yun. Okay, so huwag na natin habain yung ating kwento. Commercial lang yan, guys, para hindi kayo ma-distract sa aking sugat sa mukha. Baka isipin nyo, sinuntok ako or what, or na paano yan. So, pero wala na magtanong, di ba? Alright, so ano ba yung mga kailangan yung gawin? Ano yung mga kailangan yung dalahin kapag nag-open kayo dito ng bank account dito sa Turkey? At ano yung mga bangko na pwede nyong puntahan na madali lang para sa ating mga foreigner dito sa Turkey. Kasi guys, hindi lahat ng bangko dito sa Turkey ay pwede nyong puntahan o pwede kayong makapag-avail ng kanilang serbisyo. Kasi guys, nung unang experience ko na nag-open ako ng bank, kasi required yun na makapag-open ka ng bank account dito sa Turkey. Kasi kapag nag-a-apply ka ng mga resident permit mo dito, ng inyong resident permit sa Turkey, hihingin yung inyong bank statement na nakapangalan sa inyo. Especially kung wala naman kayong asawa pa. Kasi nung pumunta naman ako dito, boyfriend ko pa lang yun si Mr. Hindi pa kami kasal, kaya kailangan is meron akong bank account na nakapangalan sa pangalan ko and kukunin nila yung bank statement. So, isa yung requirement yung bank account dito sa Turkey. And also, ngayong taon na to, para mas mabilis yung buhay nyo, kailangan nyo talaga ng bank dito sa Turkey. Especially kung kayo is every month nagsisend ng pera nagsisend ng pera to Philippines. Kailangan nyo yung bank kasi para iwas na rin kayo sa pagod. Kung ayaw nyo lumabas ng bahay, pwede. Kasi meron kayong bank account. And using option, yung padalahan ng dito sa Turkey, online na rin sila pwede. So, from dun sa inyong personal bank account dito sa Turkey to option, pwede na kayong mag-send ng pera doon at hindi nyo na kailangan lumabas ng bahay para pumunta lang sa European side, magpadala ng pera o pumunta kayo sa mga padalahan dito sa Turkey. So, parang less time na siya and very easy lang. So, kailangan talaga yung bank account dito sa Turkey kung kayo ay naninirahan dito sa Turkey or kayo ay magtatrabaho dito for long time. Kailangan nyo ng bank account. And also guys, para din ito is iwas din sa mga magnanakaw o sa mga mandurukot. Kasi ang pinupunteriya talaga dito sa Turkey ng mga mandurukot ay yung mga foreigner na may mga daladala ng bag. Kasi ang alam talaga nila is may pera yan, cash yan. Especially sa mga Pilipina nating kababayan dito sa Turkey. Madalas silang nadudukutan doon sa mga matataong lugar or mga nakukuhanan ng bag kasi ang alam talaga nila is mga dollar ang pera ng mga Pilipina. So, para makaiwas na rin tayo sa mga ganyang problem is mas mabuti na mayroon tayong bank account. Kasi dito talaga sa Turkey guys, yung mga Turkish talaga na mga local dito, usually wala sila talagang dalang pera. Ang mga ginagamit lang talaga nila ay card. Sometimes kapag bibili nga lang sila ng 10 teli, ika-card pa nila yan. So alam ng tao o alam ng mga locals dito, ang mga Turkish ay walang dalang pera o wala silang pera. Puro card lang sila guys dito sa Turkey. And
wala silang mahuhold up doon sa kanilang mga bag. Kaya talaga ang pinupunterya nila dito ay yung mga foreigner or mga Pilipina dahil alam nila ang mga Philippine dito or mga Pilipina dito ay ang trabaho nila is nani and ang sweldo nila ay USD. Kaya alam na alam nila yan. And marami na rin mga kababayan natin dito sa Turkey na nadudukutan talaga sila or nakukuhanan sila ng bag. Mga matataong lugar, especially dun sa European side kasi andun lahat yung mga foreigner and actually, yung mga nadudukot talaga dito, hindi rin naman sila locals. Parang mga Nigerian or mga galing din sa ibang lugar sila. O Africans, ganyan yung mga nandudukot talaga sa mga kapwa natin Pilipinas. So, ang point ko dito is kailangan nyo talaga mag-open ng bank account para mapadali ang inyong buhay dito sa Turkey. Ano nga ba yung mga kailangan yung dalhin o ano nga ba yung mga requirements nila dito sa Turkey na kailangan yung dalhin kapag gusto nyo mag-open ng bank dito sa Turkey. So, dito sa Turkey guys, sobrang dali lang talagang mag-open ng bank. Hindi dito marami ang requirements. Ang kailangan lang na dalahin is inyong passport at yung inyong resident ID. And then, or kung hawak nyo ay resident ID or yung inyong working ID, anything na meron kayo, pwede nyo dalahin yon. Like yung legal na hawak niyong papel dito sa Turkey na malaya kayong makatira dito. So, kung kayo naman ay TNT or hindi naman kayo legal dito, of course, hindi po kayo makakapag-open ng bank account dito sa Turkey. Kasi requirements po yung inyong legal papers dito sa Turkey or yung resident permit ninyo or yung working permit ninyo or yung visa ninyo. So, yun po yung mga requirements. And then, yung passport po ninyo, kailangan din po yun. And then, kailangan din ng inyong address kung saan kayo nakatira o kung saan kayo naka-registered. Kasi bago pa man kayo pumunta sa Turkey, meron na talaga kayong kailangang address na pagtitirahan. So, yun yung mga kailangan. And kung nag-work kayo, saan kayo kukuha ng inyong address? Dati noon, sobrang hirap kasi pumunta pa kayo ng EDEBLET o sa government nila o sa munisipyo sa atin sa Pilipinas. Kailangan kung pumunta pa kayo doon para kumuha ng inyong address. Pero ngayon guys, mas pinadali dahil pwede nyo na siyang makuha online. Kailangan nyo lang is i-download si EDEBLET at yung sa EDEBLET guys, yung government website na yan is ando na lahat ng mga government papers na pwede nyong gustong kuhanin. I-print out nyo na lang siya. So, isi-search nyo lang doon yung address. So, meron na po akong ginawang video about EDEBLET. Pwede nyo pong hanapin dyan sa aking channel o sa aking YouTube videos. Andyan po lahat yung aking mga information about EDEBLET. Alright? So, yun lang po yung kailangan. Tatlo lang. Yung inyong address, yung inyong resident permit or working permit dito sa Turkey, and inyong passport. Yun lang po ang dadalhin nyo and wala nang iba. And then, yun, accept na po kayo. So, ano ba yung mga bangko na pwede sa ating mga foreigners? Kasi, na-experience ko po talaga yan dito sa Turkey noon na nag-open ako na bago pa lang ako dito sa Turkey. Hindi ako tinatanggap ng ibang bangko. Ang sabi nila, hindi daw sila tumatanggap ng mga yabancı or yung mga foreigner. So, ang mga bangko na madali lang sa ating mga foreigner ay Ziraat, Sebteb or Teb Bankası, and Eş Bankası, and yung Turk Bankası. So, yung apat na yan lang ang binigay sa akin nung personal doon sa bangko na pinuntahan ko dati. Ang pinuntahan ko dati is yung Guarantee Bank. And sabi niya, hindi daw ako pwede sa kanila. Ganun. So, sinabi niya yung apat na bangko na yan na pwede kong pag-openan para sa mga foreigner. So, kaya naman, pumunta ako sa Ziraat Bankası. And para sa akin, guys, ang pinakamadali talaga ay yung Ziraat. Kasi wala na silang ibang maraming question. Basta ibigay mo lang yung requirements na hinihingi nila and then that's it. Pipirma-perma ka lang doon. And ito pa guys, ang kagandahan dito sa Turkey, wala silang maintaining balance na hinihingi sa inyo para makapag-open kayo ng inyong bank dito sa Turkey. Kumbaga, may hihingin lang silang fee. Ang natatandaan ko lang guys na hiningi sa akin noon is parang 60 lira. Pero noon pa yun guys, sobrang tagal na nun. Pero this year, I have no idea kung magkano na ba yung hihingi nilang charge para sa inyong cards and yung inyong passbook or whatever. Parang ganun lang naman yun yung hihingi nila. Parang small amount lang. Pero hindi yun yung inyong deposit o yung inyong gustong ilagay dun sa bank. Kung gusto nyo lagyan yung inyong bank account is kung gusto nyo lagyan yung
Kung gusto niyang lagyan ng pera yung inyong bank account in the same time, pwede naman. Pero kung ayaw niyo naman, okay lang. Kahit pa 1 year nyo pang lagyan yung inyong bank account is no problem. Kasi wala sila ditong hinihingi na maintenance balance para sa inyong bank. O kahit meron kayong bank na Euro or meron kayong USD and yung local currency like yung Turkish lira. Ayan, so choice nyo yun guys. So, yun yung kagandahan din sa Turkey. Kahit kunyari, for example sa akin guys, yung mga bangko dito sa Turkey, walang mga laman. Parang hindi ka mag-worry na magko-close yung bank nyo kasi nga walang laman yung bank nyo. So, hindi kayo mag-worry na magsasara yung inyong bank na walang laman yung pera nyo. Walang problema yun dito guys. As long as nagagamit nyo siya. So, wala silang pake. Basta nakapag-open kayo sa bangko nila, okay na yun. So, ayun guys. Ayun lang naman yung mga kailangan yung dalahin at ayun lang yung mga maganda dito sa Turkey na walang masyadong maraming requirements. Unlike sa Pilipinas, kapag nag-open kayo ng bank, napakaraming kailangan ng mga maintenance balance. So, dito walang maintenance balance. Yun ang pinakamaganda dito sa Turkey. So, ayan guys, that's the end of our video. Very short lang kasi may gagawin pa si Inday. And thank you so much for watching. I see you in my next vlog. Bye!